And amen. Those are great songs. Amen. I believe we're now ready for the preaching of God's Word. Let's all stand up, please. And alam niyo po mga kapatid, lagi po nating sinasabi ito na talagang matindi ang pagpapala na meron tayo every time we are receiving the Word of God. It's very important that we are receiving the Word of God. Alam niyo po, one of the things, I hope we're all ready. Amen. Amen. One of the things that we have to understand sa buhay po natin bilang isang Kristiyano is that we have to understand kung ano yung ginagawa natin as we practice our Christian faith. Ulitin ko po. Una, isa sa mga bagay na dapat nating maunawaan ay yung maunawaan natin kung ano yung practice na ginagawa natin with regards to our Christian faith. Napaka-importante po niyan. Because most of the people nowadays, they practice their faith without even understanding what is their faith and what it is for. You see? Ito po ang nagiging kadalasan na problema ng maraming tao po ngayon. Ano po yun? Meron silang tinatawag na pananampalataya, pero hindi nila nauunawahan kung anong klaseng pananampalataya yon. Not only na hindi nauunawaan ng tao ngayon kung anong pananampalataya meron sila, pagkos not only that, but hindi rin nila nauunawaan kung para saan yun. Which is, alam niyo po mga kapatid, I hope everyone is listening now, kahit itong mga bata ay tulungan natin na maintindihan po nila ito. Para hindi sila lumaki, na sila rin ay mabulag ng katulad ng mga tao ngayon. I'm not trying to discriminate other religious groups, but let's see the truth here. Ano yung katotohanan na nangyayari po ngayon? Maraming umuusbong ng grupo ng pananampalataya na nagpapahayag ng sarili nilang pananampalataya, but they don't really understand what that faith is at para saan yung pananampalataya po na yun. Alam niyo po na yan ay sikat na sandata ng dyablo, popular na sandata. Yan ang sandata ngayon ng dyablo para malinlang ang mga tao sa katotohanan. Magpapalabas siya ng parang totoo. And sabi ko nga po, before, I've already mentioned it here in this pulpit, and naririnig din po natin ito sa ating mahal na pastor. It's just sorry for saying this, pero gabuhok lang. Hindi, gabuhok lang. Gabuhok. Kala ko kanina, sir, kala ko kanina, guusap kami, kala ko kasama ka ni pastor, di pala. Gabuhok lang ang diferensya. The reason why I'm saying that is, ganyan lang po ang diferensya, kaya maraming mga taong nalilinlang sa katotohanan. Yung kinakanta po natin sa songbook, kinakanta rin nila. Mga kinakanta sa special numbers dito, kinakanta rin nila. Hindi na natin po pwedeng ipagkailayan because yun ang gusto ng dyablo eh. You see, yun ang gusto ng dyablo. But the question is, nauunawaan kaya nila kung para saan yun at kung anong pananampalataya yun? The reason kung bakit ko po sinasabi sa inyo ngayong umaga yan mga kapatid, because of that problem, marami pong tao ngayon, they just practice their faith, bumabagsak sila sa pagpapractice ng kanilang pananampalataya, traditionally, socially, and politically. That's now, ganyan na po ngayon ang kinakababagsakan. Ito na po yung pinakarason that for many years, people are having the hard time to understand or understanding and knowing kung ano talaga ang katotohanan. Ito po ang nagiging dahilan. Bakit? Hindi po nila naiintindihan. And ito po ang nakaapekto sa buong mundo kung bakit napakahirap abutin ng tao. Ay ibig sabihin, abutin ng tao, maabot sila sa katotohanan, madala sila sa katotohanan. Yan po, it greatly affects the people on having the right relationship with God. You see, yan po nagiging problema. Kaya, wag po tayong magtaka kung bakit parang maraming taong maganit sa salita ng Diyos, maraming taong ang hirap dalhin sa simbahan. Ang pinakarason nila is that pare-parehas lang naman din tayo ng pinupuntahan eh. Pare-parehas din naman talaga tayo ng Diyos eh. Talaga ba?
You see? Now, hindi po natin sinasabi ito para magyabang po sila sa atin na nandito ngayon sa panahon ng pananambahan po natin. This is for us to understand the importance also na tayong mga nandito ay maunawaan din natin kung bakit tayo nandito. It is very important, mga kapatid. One of the saddest part of our lives is when time passes by. Pag lumipas ang panahon at tayo lamang po ay nagpatuloy sa isang buhay na hindi natin naiintindihan kung bakit tayo nandito. Nakakalungkot yan, mga kapatid. Don't worry, this is already part of the message. Lagi ko po sinasabi sa inyo, mga kapatid, ang nakakalungkot na bagay, yung magtatagal tayo bilang isang Kristiyano, pero hindi mo naiintindihan ang pagkakristyano mo. Hindi natin naiintindihan ang purpose kung bakit tayo nandito. Brethren, let me remind each one of us this morning, we are not here socially, we are not here traditionally, we are not more so, hindi tayo nandito politically, rather we are here to have that right relationship with God, to have the proper acknowledgement of God's authority sa buhay natin. Mga kapatid, that will only happen if we are led by the Spirit. Open your Bibles, please, in Romans chapter 8, verse number 14. Romans chapter 8, verse number 14. If you are there, say aloud, amen. Romans chapter 8, verse number 14. Ang sabi po ng Biblia, for as many as are what? Come on, let's say it all together. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For as many as are led by the Spirit of God. Spirit of God here is capital S. I am talking about the Holy Spirit. This is not a force. This is not a power. This is a person. I'm talking about the person of the Holy Spirit. Manalangin po tayo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras po na ito na muli nyo kami binigyan ng pagkakataon na matuto sa inyo pong salita. At kami po'y lumago sa inyong salita. Nawa, O Diyos, please continue to pour out your wisdom, knowledge, and understanding so that we will be able to understand this spiritually, O God, and not emotionally, O God. O Diyos, alam ko po na ang dyablo ay hindi titigil para guluhin ang bawat isa po ng mga Kristiyano, bawat anak niyo po na nandito sa loob ng auditorium po na ito. Huwag niyo pong paintulutan na siya po'y makagulo sa aming pong pananambahan. Gapusin niyo po siya, O Diyos, and help us to freely accept your counsel for us this morning. Holy Spirit of God, we're going to talk about you, the importance of you leading us, O God, in our Christian lives. Please be with us this morning. Oh God, I cannot do this without you. This is not my message. This is your message. I need this message as well, oh God. Please touch our hearts and help us be obedient and submissive to your word. Cleanse us from all unrighteousness. Forgive us on all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Now, as I said, brethren, let me read the passage once again in Romans chapter 8, verse number 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sabi ko po sa inyo kanina, tayo po ay pumapasok sa loob ng auditorium, tayo po ay pumapasok sa loob ng simbahan po na ito. Hindi tayo nandito traditionally, the more sa hindi tayo nandito socially, lalong hindi rin po tayo nandito politically. We are here para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. I hope we're taking this seriously, brethren, and let's be ready for this. Mapa-young people, mapa-adult, and even the juniors and Sunday school kids, kaya tayo lahat ay nakabase sa salita ng Diyos every time we are in the church. It's because this is the only tool that we need for us to have a good relationship with God. You see, wala na po tayong kailangan ano pang textbook na kailangan gamitin. The only thing that we need is the book of God. The only thing that we need is the Word of God. Kaya nga dyan tayo naka-establish.
You see, every time we go to the auditorium, ang pinag-uusapan natin na mas mahabang oras dito ay salita ng Diyos. Papasok po kayo dito, magsisimula tayo, nagbabasa tayo ng Biblia. And then after ng pagpanalangin natin at pag-awit, mag-aaral tayo ng Biblia. And then pagkatapos niyan, magkakaroon na naman tayo ng mga ilang pang gagawin na part ng programa. And then after niyan, muli na naman tayong magtatapos sa umagang pananambahan na nag-aaral ng Biblia. You see that the main purpose why we are inside this auditorium right now, and the main purpose why some of you virtual members are watching right now, Facebook Live and Google Meet, the reason why we are all together in this service, it is because we are here for the Word of God that will fix our relationship to God. Yan ang pinakadahilan, mga kapatid. Wala na pong ibang kadahilanan kung bakit tayo nandito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, tinatanggal sa atin ang ating mahal na pastor na papasok lang tayo sa auditorium and then lalabas tayo ng walang pagbabago. Inaalis, tinuturuan tayo dito ng ating mahal na pastor in the light of God's Word na tayo ay papasok na simbahan, na tayo ay mag-a-attend ng kakaroon ng pananambahan, na ang pinaka-focus natin ay maging maayos ang relasyon natin sa Diyos paglabas natin ng auditorium. Kung pumasok man tayo dito na may problema tayo sa Diyos, lalabas tayo na maayos tayo sa Diyos. That's the reason why we are here. Not only to have that proper relationship with God, but also the proper acknowledgement ng authority ng Diyos sa buhay natin. You see that, brethren? If you turn me up a bit, ay makakatulong po yan. Alright? So like I said, mga kapatid, napaka-importante po nito. Napaka-importante na maintindihan natin yung purpose, bakit nandito tayo ngayong umaga. You see? Bakit po? Because of the reason na hindi tayo dinala dito ng Diyos para tayo ay maparehas sa mga tao na kung saan ang mga taong ito ay hindi na rin po nila nauunawaan at ginagawa nila ang kanilang practice traditionally. It's because hindi nga nila nauunawaan ang faith na meron sila. You see, and the only key for us to understand the main purpose why we are inside this auditorium is that for us to be led by the Spirit. It is very important, brethren, that each one of us this morning are being led by the Spirit. Mapapawalang kwenta ang paggising natin na maaga. Mapapawalang kwenta ang damit na sinusuot natin. Mapapawalang kwenta ang Bible na hawak-hawak natin. Walang kwenta ang pag-awit natin dito kung hindi po tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu. It is very important, mga kapatid, that we are led by the Spirit. Ano sabi po ng Biblia dito, mga kapatid? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sino daw po yung pinangungunahan ng banal na Espiritu? Anak ng Diyos. Kaya nga po, para po sa aming mga bisita, it is very important that every time you enter the auditorium, lagi po namin sinisigurado na uuwi kayo, na meron kayong tamang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Because ang pagpapatuloy ninyo sa buhay Kristiyano ay napaka-importante na pangungunahan kayo ng banal na Espiritu, pero para pangunahan kayo ng banal na Espiritu, you've got to be the sons of God. You see, it's very important. Kaya nga, mga kapatid, hindi rin po natin dapat kalimutan that as saved person, that as a saved individual, as a church, mga kapatid, huwag natin kalimutan na before our Christian life ever started, nandyan po ang banal na Espiritu. Inuulit ko po, nandiyan ang banal na Espiritu. We will never be able to live as a Christian without the working of the Holy Spirit. Very familiar passage, Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sino yung mga in Christ Jesus dito? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Again, it is a capital S, Spirit. Those who walk not after this flesh, but who walk after the leading of the Holy Spirit.
Nais ko po yung ipaalala sa bawat isa sa atin ng mga ligtas na. Hindi po tayo tatanggap sa Panginoon kung hindi tayo pinangunahan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, para po sa aming mga bisita, naniniwala po kami dito na walang sino mang tao sa mundong ito ang may bahagi pagdating sa kaligtasan. Bakit? Hindi natin tatanggapin ang tagapagligtas kung wala ang pangunguna ng banal na Espiritu. You see that, brethren, without the indwelling ministry of the Holy Spirit, we will never find ourselves belonging to the family of God. You see, nakita niyo po yung ministry na meron po sila, and not being in the family of God ay hindi rin po magagawa sa atin na tayo po ay magkaroon ng chance na maging bahagi ng simbahan na ito. You see that? At kaya ko po sinasabi sa inyo yan, what I'm trying to establish here, brethren, ay napaka-importanting makita natin ang kahalagahan ng persona ng banal na Espiritu. You see, sabi ko nga po sa klase po namin sa church administration sa PSS, sabi ko nga po sa kanila, seldom you can find nowadays na ang mga teachings ay nai-uplift ang banal na Espiritu. Kaya hindi minsan, madalas may maririnig kayong pananampalataya na hindi pinaniniwalaan na persona ang Holy Spirit. Bakit? Yan ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, na napaka-importanting maintindihan natin ang pinag-aaralan natin dito. You see, we believe that the Holy Spirit is a person. I mean, He is God. We believe in God, one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. That's our belief here. Pero sila'y tatlong persona. Hindi po yung Holy Spirit ay isang puwersa. Sabi ko nga po sa inyo. You see, hindi yan kapangyarihan lang ng Ama. No, isa yung persona. 1 John 5:7, sabi po ng Biblia, these three bear witness in heaven. You see, ito po lahat ay nagkapatotoo at sila po ay nasa kaharian ng Diyos. Now, kaya ko po sinasabi sa inyo again, it is very important this morning, my main point here this morning and my main goal here this morning ay muli nating balikan kung anong respeto meron tayo sa banal na Espiritu. Again, inuulit ko mga kapatid. Inuulit ko para po sa lahat po sa atin. Lahat po tayo ay included po sa mensahe po na ito. Kailangan nating siyasatin ang sarili natin kung anong respeto meron tayo sa banal na Espiritu. Let me remind each one of us, brethren, yung leading, sabi po ng Biblia, sino yung nililed by the Spirit? Sons of God. Kaya nga kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon and you claim to be the sons of God, you have to make it sure that you are led by the Spirit. Maraming beses gusto natin maging anak ng Diyos. Maraming beses gustong magpakilalang sila ay Kristiyano. Pero konti lang sa bahagi ng buhay natin na gusto natin na tayo ay pangunahan ng banal na Espiritu. Most of the time, we wanted to do things our way, my way. Uy, sabi ng mga lasinggero, ay siya, huwag mong banggitin niya, baka magkapatayan tayo dito. Di ba, Sir Riz? Hindi, wala. Alam niyo, totoo yung sinasabi ko mga kapatid. Gusto natin, kapamamaraanan natin, ayaw na natin pagparaan ng Diyos. Come on, let's accept the truth, brethren. Nagustuhan lang natin yung kaligtasan, pero yung tayo ay pangunahan, tablahan. Young people, I do believe you understand this. Kaya nga sabi ko po sa inyo si mga young people talamak sa panahon po natin ngayon, ang alin? Talamak sa young people sa panahon po natin ngayon, ang pamumuhay ng Kristiyano socially. Gusto nyo lang ng katagang Kristiyano sa pangalan ninyo, pero gusto nyo magsasayaw-sayaw dyan at i-publish sa Biblia. I-publish sa publiko. You see, ganyan lang ang gusto ng madalas Ganyan lang madalas ang nangyayari po sa atin. Maraming pagkakataon sa buhay ng mga kabataan po. Listen to this carefully, young people. I'm talking to you, young people. Listen carefully. Ang kadalasang nangyayari sa inyo, young people, you wanted to be called Christian, pero nagkakaroon kayo ng problema sa pamumuhay na ng nagmamay-ari ng pangalang Kristiyano.
You see, it's very important, mga kapatid. Maintindihan po natin yun. The same thing din sa ating mga adults. You see, kung sa young people ngayon, their Christianity is being practiced socially, the problem with us adults, we did practice our Christianity traditionally. Kasi matagal na tayo sa buhay Kristiyano natin eh. Turn me up a bit, sir, please. Matagal na tayo sa buhay natin Kristiyano eh. Kaya ano po ang nangyayari ngayon? Siyempre, nakasanayan natin, pumasok dyan, kabisado na natin ang buong programa ng simbahan. Kabisado na natin na pagdating dito, magbabasa ka ng Bible, mananalangin, and then lahat yan, kabisado na natin. Whole service, kaya yung pumasok dito na nakapikit at gawin lahat yan. But the problem is, hindi po ba napapansin natin madalas? Nahihirapan madalas yung MC magsabi na, tanggalin muna natin yung mask natin at mag-itian kayo sa bawat isa. Do not take this lightly, brethren, because your smiling in the church, your countenance in the house of God is a proof that you are being led by the Spirit. Ain't that a big question na kung sasabihin natin na tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu, bakit sa umagang ito na hindi ka makangiti na nakikinig ka na ng salita ng Diyos? Bakit young people, hindi kayo natutuwa at tumatayo na itaas ang Biblia nyo every time na inahayag ang salita ng Diyos? Where is the leading of the Holy Spirit? This is real, brethren. Sabi ko nga po, walang excuse dito. Walang excuse dito sa ating lahat po. We have to check our respect to the Holy Spirit. And let me remind you that the Holy Spirit, He is God. Diyos ang banal na Espiritu, mga kapatid. Hindi yan multo. Diyos po ang banal na Espiritu. We've got to understand the fact na Diyos ang banal na Espiritu. You see, kaya nga po kung tayo nagpapakilala na anak tayo ng Diyos, it should manifest. Ang makakatulong sa atin para mag-manifest yung ating reputation, yung reputation ng Panginoon Jesucristo sa buhay po natin, para yan ay mag-manifest, kailangan nating magpasakop sa banal na Espiritu. Kailangan pangunahan tayo ng banal na Espiritu. Romans chapter 8 verse number 16. In Romans chapter 8 verse number 16, ano po sabi ng Biblia? The Spirit, capital S, the Spirit itself beareth witness with our spirit, small s. You see, the Spirit itself beareth with us, beareth witness with our spirit. Bakit po ito nagbe-bear with us, nag-indwell sa atin with our spirit, that we are the children of God? Ano pong makikita natin sa verse po na ito? That in this verse, it is very clear that our zeal, yung zeal natin, bilang na magpapatotoo na tayo ay anak ng Diyos, ay yung banal na Espiritu. Because the Spirit beareth witness of the Spirit, the Spirit itself beareth witness with our spirit. You see that? Kaya yan ang nag-identify sa atin. Pero mga kapatid, intindihin po natin maigi. Intindihin po natin na maigi ang sinasabi po ng Biblia. This verse, in verse 16, emphasizes that the zeal of the sons of God is the Holy Spirit. Pero nais ko pong ipaalala sa atin ngayong umaga, bawat isa po sa atin na anak ng Diyos, hindi lamang po siya nasa sa atin bilang Espiritu, but the Holy Spirit is leading us. Ano sabi mo sa verse 14? For as many as are led by the Spirit. Sino yon? Yung may selyo ng banal na Espiritu. That's why sabi ko nga po sa inyo kanina minsan gusto lang natin yung pangalan, pero ayaw na nating mapangunahan.
Let me put that in a very familiar illustration. Parang sa atin, parang sa inyo lang yan, young people eh. You see? Let's put it in general. Para lang yan sa isang anak. Gusto mo lang yung apelido ng iyong ama. Gusto nyo lang yung inyong apelido kasi may pagkakakilanlan. Pero ayaw mo mapangunahan nung nagmamayari ng iyong pangalan. I hope, fathers, you are with me this morning. I hope, fathers, you are with me this morning. Maaring sabihin nila, gustuhin nyo lang yung apelidong karangian. Yung Grabe, amen, Sir Willie. Well, tayong dalawa lang dito, sir. Naiwanan tayo. Ibig ko sabihin, maaring gustuhin natin yung mga ganyang pangalan. You see? Pero, yan ay isang pangalan na nagkaroon ng pagkakakilanlan. At yung pagkakakilanlan, ngayon, halimbawa, for example, si Aki, si Adi, you see, ngayon kilala natin ay yung malakas na batang Amen! May pangalang karangian. Hindi, gising. Nag-amen yan, nag-amen. Nagpapaliwanag pa eh. Oy, may peke doon, may peke. May gusto ng pangalang karangian doon. Alright, so like I said, mga kapatid, napaka-importante niyan eh. Madalas ganyan ang gusto nating mangyari. Di po ba? Gusto nating matawag. Sabi ko nga po, socially, gusto nating makilalang Kristiyano. Kitang-kita nyo naman po sa social media, maraming mga actresses kung makapagkilalang Kristiyano yan. Pero kung makita nyo po, nagpapakilala siyang Kristiyano. I'm not trying to judge them, but there's a manifestation. Nagsasalita lamang tayo base sa manifestation. Base sa kanilang naipapakita. You see, akalain nyo magpapakilala tayo socially na Kristiyano. Magpapakilala ka ng Kristiyano, but yet your practice, gusto mo, hindi ka pangungunahan ni Kristo. And the truth is, brethren, reputation ng Panginoong Jesucristo at ang mangunguna sa atin na dalhin yung reputation ni Kristo ay ang banal na Espiritu. Nakita niyo po ba paano nagkakasundo yan? Hindi ko pa po sinasama yung Ama dyan. Tatlo yan po magpapatunay that these three are one. Pero doon na po tayo sa dalawa. Last Sunday, I preached about the Son. Last Sunday, I preached about the Father. This time, I'm going to preach about the Holy Spirit. It's very important, mga kapatid, na maging makilala natin ng tama ang mga personang ito dahil silang tatlo ay iisang Diyos. Napaka-importante, mga kapatid, kung gusto natin ang pangalan ni Kristo, dapat tayo rin na may pangunahan ng banal na Espiritu. Brethren, like I said, it is very important that we, once again, let me say this, that we check our respect with the Holy Spirit. Or to the Holy Spirit. Diyos po yan. The reason why a lot of people today are falling in the wrong way of worship, it's because they are not led by the Spirit. Again, sabi ko nga po sa inyo kanina, sa panimula, tayo'y pumapasok dito para ang purpose ay sa salita ng Diyos. We are entering this church for the purpose of learning and growing in the Word of God. Dahil para tayo lumago, pag tayo lumago sa salita ng Diyos, that's the time na tayo po ay magkakaroon ng tamang pagrespeto sa posisyon ng Diyos sa buhay po natin. Pero mga kapatid, napakahalaga na papasok tayo dito. At pag pumasok tayo dito, pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu. Sabi ko nga po sa inyo tatagal tayong nakaupo dito, pero lalabas din kayong walang natututunan kung hindi kayo pinangungunahan ng banal na Espiritu. We have to check that, brethren. Young people, matagal ka nang pumapasok dito. Matagal ka nang katabi ng magulang mo. Dito ka na halos lumaki. Dito ka na halos nag-aral. Pero nasaan ka na ngayon? Pinangungunahan ka pa rin ba ng banal na Espiritu? Para sa atin ng mga adults, para sa ating mga nakakatanda na, meron na tayong tinatawag na matured mind. Well then, if we have this matured mind, my question is this morning, are you led by the Spirit?
May mga kataga po tayong narinig. Alam mo, wala naman kasi yan, brother, sa panlabas. Nasa panloob yan. Hop, hop, hop. Lilinawin ko lang. Kung anak ka ng Diyos, ang nasa loob natin ay ang banal na Espiritu. Ang nasa loob natin ay Diyos din. Paano natin sasabihin, payag ba tayo na sira yung ilalabas ng Diyos na nasa loob? Mag-isip po tayo mga kapatid, para po sa aming mga bisita, we are bringing you the truth here. You see, siyasatin natin ang sarili natin mga kapatid. You see, hindi ko lamang po binabanggit dito yung pagpasok ng linggo or pagpasok ng Miyerkules, even sa paglabas natin ng Lunes, Martes, Huwebes, and Biyernes, Sabado. Ang tanong sa mga araw pa na yan, na wala tayo sa loob ng simbahan, pinangungunahan pa rin ba tayo ng banal na Espiritu? Lumalakad tayo sa araw-araw, dala-dala natin ang Biblia, maaaring sabihin natin, hawak mo ba yung Biblia? But ang tanong is, pinangungunahan ka ba? Bago natin ipagmalaki kung gaano tayo kadami nagbeses nagbabasa ng Biblia, umaga-gabi nagbabasa, talaga naman sad-sad sa magbabasa, kabisado mo na yung Biblia, bago mo ipagmalaki yan. Bago natin ipagmalaki yan. At bago mo ipangalandakan yan, ang tanong, pinangunahan ka ba? Kasi kahit na mag-back to back na basa pa tayo, cover to cover, isama na natin yung mga mapa sa Biblia. Kahit na idamay pa natin yan sa pagbabasa natin, kung hindi tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu, lahat ng binabasa natin, walang kwenta yan. Bakit po? Walang papasok. Walang maipapamuhay. Kahit pa sabihin pa natin na tayo ay nag-aral ka sa Bible school, whatever, walang kwenta po lahat yan kung hindi tayo pangungunahan ng banal na Espiritu. It is still the Holy Spirit that should be leading us as sons of God. Huwag lang tayo maging masaya, mga kapatid, na dalhin ang pangalan ng Diyos. But maging masaya rin tayong pangunahan ng Diyos. Sabi po sa inyo kanina, the reason why a lot are falling in the wrong way of worship is because they are not being led by the Spirit. Liwanagin natin yung salitang led. The word led here, it means to bring drive. The word led here, it means yung nagdadrive sa Kristiyano mong buhay. Yung nagbibigay ng direksyon ng Kristiyano mong buhay. Hindi ikaw, Espiritu. Hindi tayo, banal na Espiritu. To bring drive, ano pa, the other word, to define the word led here, it means induce. The word induce here, it means to move by persuasion or influence. Inuulit ko po, to move by persuasion or influence. Kung iintindihin po natin mga kapatid, what the Bible is simply telling us that if we will be led by the Spirit, we will be directed and influenced by the Holy Spirit. Brethren, being led by the Spirit is being driven, being influenced by the Holy Spirit. Hindi po pag sinabing influence, hindi yan yung magical act na bumubula hanggang sa maihina lang. Hindi yan magical act. Hindi po yan yung nakikita nyo sa TV na pagkambira, pag-layhands ng ganyan, talagang tumutumba eh. Pambira. Kulang na lang, sumali sa Avengers eh. May kapangyarihan din pala eh, ba't wala siya doon? You see? Isang ganunan lang oh, pambira. Pagpitik ng ganon, isang ganunan, oh, pang, tumba lahat. May nanginginig pa. Pagtayo, makikita mo, ayun, nagbibidyo okay pa rin. Pag-uwi sa bahay, ayun, isang binyagan lang katapat. After na lahat tumumba, isang binyagan lang, bambira, emperador ka agad eh. Malakas pa yung impluensya ng alak kaysa banal na Espiritu eh. Because iba ang pang-iintindi nila sa banal na Espiritu. Iba ang pagkakilala nila at respeto nila sa banal na Espiritu. Kaya ganun na lang nila bastusin yung banal na Espiritu. That's a blasphemy.
Yung pagpapakita para po sa mga bisita po namin, isang malaking pang blaspheme sa Panginoon. You see, isang malaking panghihiya sa Diyos na gamitin natin at magpanggap tayo ng kapangyarihan ng Diyos at ipangalat sa tao. Malaking pananagutan po yan. Kaya wag po kayong palilin lang. So ano pong ibig sabihin natin? Kung hindi pala yung mga magic na yan, yung being led by the Spirit. Ito po yan, napakasimple. The manifestation of the Holy Spirit's leading is in the book of Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Sabi po ng Biblia, this I say then, walk in the Spirit. Inuulit ko po, this I say then. Are you there? Amen. Alright, tingnan niyo po sa Bible. Andiyan din po sa screen natin. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Now, here's the point here, brethren. Dito po tayo lahat. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. Kung totoong tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, ang ating pisikal na katawan o ang ating pisikal na pamumuhay ay hindi dapat ang siyang mas nangunguna at mas malakas kaysa kapangyarihan ng Diyos. You see, ano po yung illustration ko sa inyo kanina? Pagkatapos makatumba-tumba ng ganon, pambihira, makikita mo sa mall, kung naglalakad na parang na-aksidente. Bakit parang na-aksidente? Kala ko ba pinagaling? Paano punit-punit yung damit? Young people, naiintindihan niyo ba yung pinag-uusapan natin? Ha? Naiintindihan niyo ba yung pinag-usapan natin? Maglalakad ka sa mall na parehas kayo ng mga tao sa mundo. Nasaan yung Holy Spirit? You see? Ano po yung mga binabanggit ko sa inyo? Ang nasusunod ay yung gusto ng laman. Anong gusto ng laman? Lahat ng appealing sa mata. Fashion, pera, position. Yan yung mga appealing po sa panlaman. You see? Basahin natin para may ebidensya tayo. Verse number 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 17. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are what? Come on, say it if you have your Bible. These are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. What I'm simply telling to you, brethren, this morning is, magkakontra ang dalawang yan. Hindi sila pwedeng magsama. Kaya hindi tayo pwedeng magpakilalang anak ng Diyos at hindi ka pangungunahan ng Espiritu. Hindi tayong pwedeng magpangalandakan dyan na tayo ay anak ng Diyos at ayaw natin magpanguna sa banal na Espiritu. Bakit? Kontra! Kontra, mga kapatid. Kontra na masunod ang gusto ng laman, and then sasabihin natin na meron tayong banal na Espiritu. Hindi pwedeng magsama. Ano yung mga lust of the flesh? Okay, bumaba po tayo. Baba po tayo sa verse number 18 to 21. Hanapin po natin kung alin po dito sa panahon ngayon ang malakas pa sa atin. Let's be honest, brethren. Let's be honest. Let's be honest sa Diyos sa umagang ito. Verse number 18, verse number 19. Now, the works of the flesh are manifest. Which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
Alam niyo po kung bakit sinabi ni Apostle Paul sa mga Christians at Galatia during this time? Bakit niya sinabi na they will not inherit the kingdom of God? Alam ko po, kaya niyo sagutin yan. How will we inherit the kingdom of God if we blaspheme God? Yan po, minsan hindi po tayo tinuturuan dito ng ating mahal na pastor na mag-question sa kaligtasan. It's our personal po natin yan. Personal po natin yung pananagutan. But allow me to help you this morning. Siyasatin po natin ating sarili. Bakit sinabi ni Apostle Paul sa church at Galatia that they will not inherit the kingdom of God pag nagmamanifest ang works of the flesh? By the way, ang kausap niya po dito, mga ligtas na. Hindi niya po kausap dito yung mga unsaved. Therefore, ang winawarningan niya at pinapaalalaanan niya sa works of the flesh, sa lust of the flesh, ay yung mga ligtas na. Na kung ilalagay natin sa sitwasyon natin, tayo yun. Tayo ang binabalaan against the lust of the flesh kasi meron na tayong Spirit of God. We now have the Holy Spirit. Kaya tayo binabalaan. Bakit? Because kung malakas pa rin sa atin na may Holy Spirit ang lust of the flesh, we will not inherit the kingdom of God. Ibig sabihin ba nun mawawala yung kaligtasan? Walang sinabi yung Biblia, huwag mong hanapin yung wala. Pero intindihin natin yung tama. Logic. Paano ka makakapag-inherit na isang bagay na hindi naman nararapat sa'yo? Hindi pa ba lalabas? Again, I'm helping you. Let's have our personal accountability this morning. Magkanya-kanya tayong siyasat. Sa inyong mga young people, huwag niyong iasa to na sasagutin ng nanay at tatay ninyo. Hindi. Kami ring mga tatay at nanay, may kanya-kanya rin kami mananagutan. Individual muna tayo ngayon, mga kapatid. Kung sinasabi natin na meron tayong banal na espiritu at makapangyarihan sa atin pa rin ang lust of the flesh, questionable talaga kung tayo ay ligtas. I'm not saying na questionin niyo ang kaligtasan. I'm just trying to help you by your own. Magsiyasat lang tayo. Sino yung mga nililed by the Spirit? Binasa natin kanina. Sino po yun? Pakisabi nga. Sons of God. Anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Tumanggap kay Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Pagsamasamahin natin. Tinanggap natin si Kristo bilang sarili natin Panginoon at tagapagligtas. Napasa atin ang banal na Espiritu, pero malakas pa rin ang laman. May tinanggap ba talaga tayo? Para po sa aming mga bisita, let me help you this morning. Ito po ang sinasabi po namin kahalagahan ng kaligtasan. Hindi po namin nilalaro ang salvation po dito. Hindi kami basta-bastang nagsasabi, basta umaanib! Ikaw ay maliligtas. Wala po sa Biblia yun. You see, ang kailangan lagay natin pa rin siya sa atin, mga kapatid, ang ating sarili. The lust of the flesh, mga kapatid, ay hindi na dapat nagmamanifest if we are influenced, if we are driven. In other words, if we are led by the Spirit. Amen. That's clear. Napaka-importante niyan, mga kapatid. That's the manifestations. We have to remind ourselves that if we already accept the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, meron na tayong selyo. Amen. But it has to manifest. It has to manifest. Napaka-importante na mag-manifest po yan. Now, sa atin po bilang mga ligtas, paano natin ngayon matutulungan? Paano tayo ngayon lalago? Alright, sabi ko nga po sa inyo, kung maliwanag naman po sa atin lahat ang kaligtasan. Alright, we are still being tempted. It's true. It's true because we are still in the flesh. You see, sabi ko nga po, pero hindi pa rin natin pwedeng gawin excuse. Yung, tao lang, nagkakasala. Hindi na po priority excuse yan sa isang taong ligtas. Bakit? Alam na natin ang kasalanan. Minulat na tayo ng Diyos na yung pagkakaroon ng inggit ay kasalanan.
Yung pagkakaroon ng hinanakit ay kasalanan. You see, minsan kasi alam na natin, yung mga kasalanan ay yung nakikita mong murder, rebellion, adultery, fornication. May nakatago. Ano yun? Yung pangunahin ng lahat? Pride. Kung up until this time, may pride pa rin tayo. Therefore, yan ay patunay na talagang may kasalanan pa sa atin. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, paano natin ngayon tayo lalago sa bagay na yan? Tayo ngayon, maliwanag naman yung kaligtasan natin. No doubt. Maliwanag. Okay, that's good. But i-check natin yung sarili natin. Baka meron po tayong nagagawa na hindi dapat natin gawin, na ngayong nasa atin ang banal na Espiritu. Dito po tayo magtatapos. 1 Thessalonians. Let's open our Bibles in 1 Thessalonians, chapter 5, verse number 19. All right? 1 Thessalonians, chapter 5, verse number 19. If you are there, then let's read it all together. All right? Are you ready? Are you there? Amen. The Bible says, quench not the Spirit. Quench not the Spirit. Isa po sa mga magiging kasalanan natin if we quench the Spirit. Alam niyo po ibig sabihin ng quench? To extinguish. Para maintindihan natin salitang extinguish, alam natin kung para saan ang fire extinguisher. Therefore, we know kung ano yung salitang extinguish. Ibig sabihin mga kapatid, kailangang siyasatin natin. Makinig po tayo na maigi dito. It has to be clear sa atin. Baka pinapatay natin yung leading ng Holy Spirit. Again, inuulit ko po mga kapatid, hindi po biro ang bagay po na ito. If maliwanag sa atin ang kaligtasan natin, baka ini-extinguish natin. You see, baka pinapahina natin yung dapat na control sa atin ng banal na Espiritu. Isa lamang pong paalala yan. Quench not the Spirit. You see, it's very important that we quench not the Spirit because the Holy Spirit will never be able to fully lead us if we will quench the Spirit. Kaya nga mga kapatid, the truth here, brethren, is this. Marami pang magandang pagdadalhan sa atin ng Diyos. Naiintindihan po natin mga kapatid, marami pang pagdadalhan na maganda sa atin ng Diyos. Yung inaakala natin na kalagayan na ngayon ito, hindi pa yan. Yung inaakala natin na, hanggang dito na lang siguro tayo. Sige, okay na to. Ito na lang yung kakayanan natin. Yan yung makakayanan mo. Pero hindi pa yan yung pagdadalan sa iyo ng Diyos mo. Kung gusto nating marating kung saan tayo dadalhin ng Diyos natin, all we have to do this morning is make it sure that we will be led by the Spirit. Yes, we can limit ourselves, but we cannot limit God. Okay na to, siguro yung ganito. Try po nating magbasakop sa banal na Espiritu. I'm telling you, marami tayo sa inyo po makakapag-testify na nagpasakop kayo sa banal na Espiritu at narating nyo ang mga bagay na hindi nyo inaakalang mararating ninyo. Marami po sa inyo makakapagpatotoo. Sabi nga kanina ni Sir Maki about prayer, kung bakit dati kang lasinggero, asal ka ngayon, may nanalangin sa'yo. Bunga yan ang panalangin. And let me remind you this morning, kung dati na hindi ka nagsusuot ng maayos wag ikaw magsisimba, kung dati hindi malaga sa iyo magsisimba, kung dati hindi malaga sa iyo salita ng Diyos, kung dati wala ka rin ginagawa para sa Panginoon, kung dati ka rin sugarol, babaero, lasinggero, lahat na! Kung dati ka rin ganyan, kung bakit ka binago, nagpasakop ka sa banal na Espiritu. Pinapaalala ko lang po, nagpasakop kayo. Nagpasakop tayo. You see, so ibig sabihin, alam na natin yung feeling ng pagpapasakop. Hindi na tayo ignorante kung saan tayo dadalhin ng pagpapasakop. Hindi na tayo bulag sa kung saan tayo pwedeng dalhin ng pangunguna ng banal na Espiritu.
Bakit? Hindi kayo ganyan kung sino kayo ngayon. Maliban sa may nanalangin sa inyo. You see, maliban sa may nanalangin sa inyo, may trumabaho sa inyong banal na espiritu. Kaya nga, ano pong nangyari ngayon? Eto kayo ngayon. Hindi naman kayo dati nagninektay na kayo ngayon. Sa dating wasak yung pamilya, buo kayo ngayon. You see, young people, yung dati na wala ka man lang kamor-amor na maglingkod sa Diyos, ngayon, madalas ka nagbabasa sa area ng Bible, kumakanta ka pa sa area nyo kahit sintonado. You see? Grabe yung involvement natin, grabe yung ginagawa na natin ngayon para sa Panginoon. Bakit? Sumunod tayo sa pangunguna ng banal na Espiritu. Now, kung alam natin yan, let me encourage you this morning. There's no reason for us to quench the Holy Spirit. Because let me remind you, there's also another passage that I believe you know also. Ano pa yung sinabi? Grieve not the Holy Spirit of God. You see, if you're not going to quench Him, then you will never grieve Him. Ganun lamang po yan. You see, kaya nga let me encourage you this morning, brethren. Alam nyo na kung saan kayo dinala ng banal na Espiritu. Alam nyo na. Alam nyo na ngayon kung saan kayo dinala at anong kinahantungan ng nagpasakop sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil because like I said, hindi pa yan. Hanggat sa hindi bumabalik ang Panginoong Jesucristo, hindi titigil ang pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya nga, let me remind you this morning, hanggang nagsasama-sama tayo sa loob ng simbahan para maintindihan po natin kung bakit tayo nandito, para ating matanggap ang hinanda ng paras ng Panginoon para sa atin sa loob ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Magpasakop tayo sa pangunguna ng banal na Espiritu. He is not just a person, He is not just a spiritual entity, but the Holy Spirit is God. He is the God whom we worship. He is the God whom we praise. And He is the God whom we need para patuloy tayong mamuhay ng maayos sa magulong mundong ito. Led by the Spirit. This morning, brethren, let's check ourselves individually. Fathers, let's check our family if we are still led by the Spirit. If we are, praise the Lord. Let's continue being led by the Spirit. Pero kung napapansin natin na nakikwench at nagigrieve na natin, it's time for us to once again kneel down and seek God's forgiveness and return back on allowing the Holy Spirit to lead us. Let's all stand up, please. Heavenly Father, thank you once again for this message that you have given to us. Thank you, Lord Jesus Christ, for the imputed righteousness to us, O God, for imputing your righteousness to us, O God. And now, Holy Spirit, O God, please continue to talk to us. Continue to lead us, O God. Continue to work in us. We need you, Holy Spirit, O God. We need you to live right in this present wicked world. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, with our families, individually, virtually, dito sa actual, even if you dyan sa Facebook Live, if the Holy Spirit, our God, is speaking to your hearts right now, kneel down and let's talk to God.
Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, for once again giving us your counsel. Thank you once again for allowing us to recheck ourselves, O God, as we continue with this Christian life, O God. Salamat, hindi niyo po pinapahintulutan na kami po ay malinlang ng Diablo, Panginoon. O Diyos, maraming salamat. Banal na Espiritu, O Diyos, maraming salamat that you are our God. Thank you not only for sealing us, O God, but also that we have the opportunity to be led by you. Once again, O God, we cannot do this, we cannot live this life by our own. We need your guidance, we need your leading. Patuloy niyo po kaming pangunahan, O Diyos. Ibinabalik ko po lahat ng papurit pasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I hope we're blessed by that message. Amen. Amen, amen, amen.